Kamusta kayong lahat? I hope everyone is doing well. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga posibleng simptomas o mga posibleng maramdaman ng isang pasyenteng may sakit sa puso. Pero bago ako magsimula ay nais ko munang pasalamatan ang organizers ng Lodge Foundation sa Loma de Gato, Marilao, and special mention kay Sir Ronaldo Bonifacio, yung kanilang Principal 3. Happy first founding anniversary sa inyong association and keep up the good work. By the way, si Sir Bonifacio ay classmate ko ng high school and nag-usap kami about sa kanilang foundation, sa kanilang activity. Salamat for making me a part of it. Very successful activity noong Valentine's Day dyan sa Loma de Gato Elementary School, again in Marilao. And nag-usap kami at nakaka-proud kasi ang ganda ng kanyang vision para sa school and para doon sa area, and keep up the good work doon sa mga participants. Hi to everyone. Salamat for participating and actively listening doon sa aking talk during that time kung paano maiwasan ang sakit sa puso. It is important kasi ang sakit sa puso pa rin ang isa sa mga pinakamadalas na dahilan ng pagkasawi at pagkakaroon ng complications sa ating bansa. Kaya importante na dapat ay maiwasan natin ito. Pero kung sakali man na magkaroon tayo, at yun ang purpose ng video na ito, ay paano naman maagapan natin siya? Ano nga ba ang mga posibleng sintomas ng mga pasyenteng posibleng may sakit sa puso? So kung gusto nyong malaman ang lahat ng ito, tara, samahan nyo ako sa video na ito. Yung ginawa kong video before tungkol sa mga symptoms or simptomas ng mga pasyenteng may sakit sa puso ay nakakatuwa kasi siya yung unang video na nag-viral. I think more than 1 million na yung kanyang views up to date. Gusto ko siyang i-update kasi noong time na yon nagsisimula pa lang akong gumawa ng YouTube videos, and admittedly, maraming nag-comment noon na ang dami-dami doon na nagsasalita ako ng English. Tama naman na mas maganda na maipaliwanag ko to sa ating language or sa ating wika na Filipino. Sa mga may sakit sa puso, ang pinakamadalas na kanilang nararamdaman ay ang pagkakaroon ng paninikip ng dibdib or parang pinipiga or parang may nakadagan sa dibdib. At ang karakter nito o yung karakter niya, no, bukod sa pamimigat or parang pinipiga, ay ito ay lumalabas pag may ginagawa at napapagod. Sa English, tinatawag yun exertional, or tuwing may aktibidad or activity, doon siya lumalabas at ito ay nare-relieve or nawawala pag ang isang tao ay nagpapahinga. Precipitated by effort or lumalabas pag may ginagawa, and relieved with rest o nawawala naman pag ito ay pinapahinga. Yung ganyang klase ng chest discomfort o chest pain o yung paninikip ng dibdib ay usually ay tumatagal ng 2 hanggang 5 minuto. At yon ang kanyang karakter. Lalabas lamang ito, lalo pag mild pa lang, pag ang isang tao ay napapagod at nawawala pag pinapahinga. Yung iba, sinasabi nila na nawawala pag iniinuman nila ng tubig, pero hindi naman talaga yung pag-inom ng tubig nakakawala dito, kundi yung pagpapahinga. Meron pa itong isang characteristic na alam natin yung isang gamot. No? Ang tawag doon ay nitrates, nitroglycerin, na yun ay isang napakaliit na gamot na nilalagay sa ilalim ng dila. At pag yun ay tumalab o nakawala ng sakit sa dibdib, yun pa rin ay isang characteristic ng tinatawag na sakit sa dibdib na nanggagaling sa sakit sa puso. At ang pinakamadalas nito ay ang pagkakaroon ng baradong ugat. So yun yung 3 characteristics ng tinatawag namin sa medical term na angina o yung paninikip ng dibdib dahil sa may baradong ugat sa puso. Ang pangalawang simptomas ay ang madaling mapagod kasi ang puso natin ang nagsisirculate or nagpapump or nagbubomba ng dugo sa ating katawan. So yung ating katawan ay dumidepende sa daloy ng dugo. Yung ating mga kalamnan, yung ating mga muscles, pag ito ay hindi nadadaluyan ng dugo, ay madali tayong mapapagod. Sa baga, ganun din. Kasi pag ang circulation ay hindi maganda o yung daloy ng dugo, yung pagpapalit ng oxygen saka ng carbon dioxide sa ating baga ay bumababa din o bumabagal. At dahil walang oxygen, tayo ay mas madali ding mapapagod. Kaya yung mga pasyente na may sakit sa puso ay madali silang mapagod.
natural naman talaga sa atin na tayo ay napapagod pag tayo ay may ginagawa. Ang nagiging critical na symptom ay pag madali na tayong mapagod o yung dati nating nagagawa ay mas nahihirapan na tayo. Isang example niyan ay ang pag-aakyat sa hagdan. Ang karaniwan sa atin, dapat nakakaakyat tayo hanggang second or third floor ng dire-diretso. Ito yung hagdan na siguro dapat mga 10 to 12 steps or pataas. Yung mga sobrang taas pa doon, like mga 4th floor na, 5th floor, natural na mapapagod na tayo pag ginawa natin ito ng tuloy-tuloy. Pero pag isang floor pa lang, napapagod na tayo, lalo na sa kalahatian pa lang ng first floor ay kailangan ng huminto dahil napapagod na, tapos magpapahinga, tapos aakyat ulit. Isa yan sa mga simptomas ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Isa pang simptomas na posibleng may sakit sa puso ay yung tinatawag naming orthopnea. Yung orthopnea, hindi ko alam kung ano yung translation niya directly sa Tagalog, pero ito yung bigla na lang nahihirapang huminga o parang nalulunod pag ang isang tao ay nakahiga ng flat o patag sa kama. Kailangan nila na tinataas nila yung kanilang unan, minsan hanggang 3 or even 4 na unan ang kailangan nila para sila ay maging komportable, kasi pag sila ay humihiga ng flat sa bed, ay para silang nalulunod o nahihirapan silang huminga. May isa pa yung variant, yung natutulog, tapos sa kalagitnaan ng gabi ay bigla na lang magigising. Tawag naman namin doon ay paroxysmal or pasumpong-sumpong nocturnal, o yung sa gabi lumalabas, dyspnea or hirap sa paghinga. Pag dinire-diretso natin yung sa Tagalog, ito yung pasumpong-sumpong na nahihirapang huminga sa gabi at kailangan nila itong ibangon or itayo para ito maibsan. Ito rin ay isang simptomas ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Yung mga iba, yung pagkakaroon ng palpitation o yung pagkabog ng dibdib dahil naman sa mga abnormalidad sa heartbeat, at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. So, kung meron kayo ng mga ganitong simptomas, yung paninikip ng dibdib, pag kayo ay napapagod at nawawala pag ipinapahinga nyo ito, parang mas kaunti na lang inyong nagagawa kasi madali kayong mapagod, o kaya naman hindi kayo makahiga ng flat sa bed, kailangan nyo ng mataas na unan. Sinasabi ko kanina na paminsan-minsan ay sumusumpong ang hirap ng paghinga na kailangan kayong bumangon sa gabi at kailangan nyo umupo para ito ay mawala. Kung meron kayo sa mga ito, lalo na kung lahat kayo ay meron ito, ay mas malaki ang tsansa na talagang may problema kayo sa inyong puso. Importante na lagi kong sinasabi na ipatingin ninyo ito sa inyong mga doktor. Kasi although ang pag-iwas sa sakit sa puso ang pinakamaganda, kahit anumang klase ng sakit, kahit sakit pa yan sa puso, kung ito ay maaagapan, ay mas madali itong gamutin at mas maganda ang outcome nito sa hinaharap or sa future. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. I am truly excited to be back, and if it's not too much to ask, please subscribe to this channel, i-like nyo na rin at i-share ang mga videos para maipaalam natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, ang mga ganitong uri ng kaalaman. Again, maraming salamat, and I will see you next time.